Okay, happy Sabbath mga kapatid. Ngayon po ay July 5, tama? July 5, 2025. At welcome po sa ating pong fellowship. Tayo po ay dito ngayon sa lugar ng Bulala, Santa Elena. At ating mga kapatid na manonood after, happy Sabbath po sa inyo. So, ngayon pong araw ng Sabat mga kapatid, tayo pinumako na sa ating mga panahon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong topic sa oras na ito ay 24-hour battle. Okay, last Sabat, di ba? 12-hour battle. So, hindi yun ang pag-aaral na maayos. So, atin po ito dinagdagan. Atin pong ginawang 24 hours battle. Alam ko po na bawat isa sa atin, meron tayong mga pinagdadaanan. Amen po ba? Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay nag-enroll sa kanyang army. And remember, ang ating Panginoon ay nasa great controversy. Tama po ba? Sabi sa aklat ng Apokalipsis at nagkaroon ng digmaan sa langit. Sa digmaan na ito mga kapatid, meron lang dalawang side. It's either tayo po ay nasa side ng Panginoon or sa side ng kaaway. Hindi ko masasabi kung saan side kayo. Pero kaya nyo sabihin sa inyong sarili kung saan po tayo side. So, ang pag-aaral na ito ay para tulungan po tayo na makapanagumpay sa ating araw-araw na mga pakikipaglaban. At ang pangalawa, para magkaroon po tayo ng effort as a church, magkaroon tayo ng united effort na manalo sa ating pong digmaan. So, bago po tayo patuloy, kayo po yung aking inimbitahan, tayo po yung lumuhod sa isang panalangin. Let us pray. Amang banal, nandiyan po kayo sa karan ng mga langit. Sa mga oras po nito, patuloy po kami lumalapit sa inyo upang humingi ng inyong pagpapala. Pasalamatan kayo at aringin ang inyong mga pangako. Pagkaloob po sa amin ang tinapay ng buhay, kami po lahat ay makakain, manguya at maging maayos sa amin pong digestion. Pagkaloob po sa amin ang Banal na Espiritu, ang ulat ng ulit, kami po ay magbuhusan, magbasa. Kami po ay tutubo at magkaroon ng bunga ng Espiritu ng pag-ibig. Maraming salamat po. Samahan po niyo kami. Ito ang aming dalangin at pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, hindi ko na bibigay yung background ng ating digmaan. But I believe, alam po ninyo na tayo ay merong digmaan na kinakaharap sa mga oras na ito. Ang purpose ko ng pag-aaral na ito, una, ay magkaroon po tayo ng united effort. Alam niyo, sabi ng Biblia mga kapatid, kapag tayo magkakasama, tayo ay malakas. Tama po ba? Sa ating pagkasama-sama, tayo po ay magiging malakas. Sabi ng Panginoon, that they may be one, even as the Father and Jesus are one. So, nais ng Panginoon, tayo po ay maging isa. Then pagkatapos, na tayo po ay magsama-sama, magkaroon tayo na tawag na 24 hours battle. Na kung saan, magkakaiwalay man tayo, alam natin, tayo magkakasama sa digmaan na ito. Amen po ba? Okay. Samahan po ninyo ako sa ating unang talata. Sa aklat po ng Apokalipsis, sabi ng ating Panginoon, sa chapter 12, verse 17, at nagkaroon ng digmaan sa langit. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Well, tapos na yon. Pero yung pakipagbaka ay napunta ngayon sa lupa. Tama po ba? At ang sabi sa verse 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi. Tapos yung digmaan sa langit. Pero ang digmaan ay hindi natapos. Ito'y napunta sa lupa. At ngayon ang kanyang binabaka ay ang nalabi. Sino yung nalabi? Sabi dito, na siyang tumutupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. At marami nag-claim na sila yung nalabi. Paano ko nga ba malaman kung ako yung nalabi? Sabi ng Panginoon, kinakailangan magkaroon tayo ng dalawang bagay. Tayo po'y sumusunod sa utos ng Diyos. At ang pangalawa, tayo po'y merong testimony of Jesus Christ. So, atin ito gawing maliwanag.
Hindi lahat ng commandment of God ay nakalagay sa Ten Commandments. Tama po ba? Tama po ba? Okay mga kapatid. Hindi lahat ng commandment of God ay nakalagay sa Ten Commandments. Yung nakalagay sa Ten Commandments, yun po ay the moral law. Pero merong commandment ang Panginoon sa atin na hindi nakasama doon, pero bahagi nun, na kinakailangan sa ating ipakipagbaka. Okay? Ano po yung mga kapatid? Ang Panginoon ay nag-utos sa atin na magkaroon tayo ng oras ng panalangin. Tama po ba? Sa Biblia po ba may tatawag na oras ng panalangin? Sino po sa atin yung sumusunod sa kautusan na manalangin sa oras ng panalangin? Kita niyo mga kapatid, meron bang instruction ng Panginoon na magkaroon tayo ng oras ng panalangin? Bawat isa? Yes. At ngayon mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo yun, para tayo unitedly as a church, sa oras na yon, nasa naman tayong dako, luluhod po tayo. Mananalangin po tayo. Nanawa niyo po ba? Meron tayong oras ng panalangin, lahat naman tayo merong relo, cellphone at relo. So sa oras ng panalangin na yon, bawat isa po sa atin, saan mang dako, kailangan tayong lumuhod. Kung kaya lumuhod, kung hindi naman kaya, yung ating kaisipan ay mananalangin sa mga oras na yon. Yun po yung commandment of God. Meron siyang commandment ng oras ng panalangin. Okay po? Mahalaga ba ang panalangin sa pakipagbaka? Yes mga kapatid. Dahil ito ang patutuo ni Jesus. Si Jesus ay laging nananalangin. Tama po ba? Ito ba yung sekreto? Bakit siya nakapanagumpay sa pakipagbaka? Sabi ng mga kapatid, kinakailangan tayo magkaroon ng pananampalataya ni Jesus. Ang pananampalataya ni Jesus ay ang kanyang kaisipan. Saan ba galing yung pananampalataya? Di ba sa isip mga kapatid? Tama po ba? Sabi sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, sabi dito, let this mind be in you. Magkaroon kayo ng kaisipan na kagaya naman nino? Nino mga kapatid? Philippians chapter 2, sabi sa verse number 5, magkaroon kayo sa inyo, magkaroon sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. So, kaninong kaisipan ang gusto ng Panginoon na maging kaisipan natin? Kaisipan ni Jesus. Question mga kapatid, yun bang kaisipan ni Jesus kinakailangan maging kaisipan ng lahat? Yes. At ibasahin ang verse number 2. Okay po? Pilipos 2, verse 1 muna and verse number 2. Sabi dyan, kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo. Anong meron kay Kristo? Mga kabataan, take note po kayo, take note sa balata. Anong meron kay Kristo? Sino po dito yung masigla ngayong Sabat? Na kay Kristo po kayo. Amen? Sabi dito, kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, anong meron kay Kristo? Sino po sa inyo na aliw ngayon? Umiibig ngayon? Huwag tumingin sa akin yung mga binata, hindi pa kayo umiibig. Ha? Bata pa kayo. Ang umiibig, yung matanda na, okay? Kung may pag-ibig man kayo, ay filial love. Pag-ibig sa magulang, tama? Pag-ibig sa kapatid. Mga dalaga, huwag din tumingin sa akin. Hindi ito tumutukoy sa inyo yung pag-ibig na erotic, okay? Hindi pa yun pwede sa inyo. Tama nanay? Pwede na ba sa mga kabataan yung pag-ibig na yun? Hindi pa. So yung pag-ibig dito ay pag-ibig sa kapatid, okay? Yung charity. Sabi dito, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinaong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip. Ano daw mga kapatid yung pag-iisip? At rin ang pag-iisip yun? Kay Kristo. Kinakailangan pala yung pag-iisip natin, pag-iisip ni Kristo. Amen po ba? Si Kristo po ba, si Miguel, sa Apokalipsis? Siya ba ay nakipagbaka sa dragon? Siya ba ay nanalo sa dragon? Bakit nanalo siya sa dragon? Kasi meron siyang pananampalataya ni Kristo. Okay mga kapatid? Meron siyang pag-iisip
Kristo. So para tayo manalo sa pakipagbaka natin, kaninong kaisipan dapat meron tayo? Sabi ito, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip at magtaglay ng isa ring pag-ibig at magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Okay mga kapatid? Ilang pag-iisip daw po? Okay. So ang ating Panginoon ba ay nakipagbaka dito sa lupa? Siya ba'y nanagumpay? Ang kanyang pananagumpay, sabi ng Bible, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa aklat ng unang Juan 5:4, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. So kinakailangan yung faith of Jesus ay faith natin. Kinakailangan yung mind ni Jesus ay mind natin. So meron po tayo mga kapatid, 24 hours battle. Question, anong oras nagsisimula ang digmaan? Okay mga kapatid. Anong oras nagsisimula ang digmaan? Sino sa'yo paggising? Sino sa'yo pagtulog? Kailan? Nagsisimula ang digmaan, Kuya Jed, pagtulog, hindi paggising. Okay? Nagsisimula ang digmaan kailan? Pagtulog, hindi paggising. Kasi paggising mo, action ka na lang. Ang plano ginagawa bago matulog. Okay? Ang digmaan sa ating maghapon, nagsisimula bago matulog. Okay mga kapatid? Nakapo ba? Now, gusto mo nang puntahan yung isang pag-iisip. Alam nyo ba, nung panahon, okay, kailan inihulog ng Panginoon yung Espiritu sa Christian Church? Kailan inihulog? Nung Pentecost, tama? Anong special na ginawa nung iglesia nung Pentecost? Bakit inihulog sa kanila? Ang sabi ng Biblia, sila ay merong isang pag-iisip. Ano mga kapatid? Kapag hindi dumating sa atin as a church, as a team, as a ministry, na magkaroon tayo ng isang pag-iisip lang, hindi mahuhulog sa atin as a church yung banal na Espiritu. Samahan niyo mga kapatid sa aklat po ng mga gawa. Mga gawa, chapter 1. Mga gawa, chapter 1. Ito yung promise ng Panginoon na sila ay huhulugan ng kapangyarihan. Gawa chapter 1, verse number 8. Sabi dito, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So pag dumating yung Spirit, anong meron sa atin? Power, di ba? Tama ka ba? Ganun power? Sabi dyan, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Question, saan tayong unang lugar magbibigay ng saksi sa kapangyarihan ng Diyos? Sabi dyan, Jerusalem. Pangalawa, Judea. Pangatlo, Samaria. Pang-apat, sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. So, saan ito makatawan yung Jerusalem? Ang Jerusalem ay kumakatawan sa bayan ng Diyos. Saan mga kapatid? Sinong bayan ng Diyos ngayong huling panahon? Sino mga kapatid? The Seventh-day Adventist. Sila ang bayan ng Diyos. Napaka-clear yan sa testimonies ni Mr. White. Kaya lang, ang bayan ng Diyos, apostasy, nag-backslide. Tama po ba? So, yung mga alagad kasama doon sa Jerusalem, hindi. Hindi. Kaya nga sabi, unang muna niyong pupuntahan yung Jerusalem. Ibig sabihin, ang una natin dapat puntahan ay yung bayan ng Diyos. Maging tayong saksi sa kanila. Pangalawa, Judea. Ano yung Judea? Ano yung Judea? Ang bayan, ang Judea ay ang leadership. Kasi ang Judah, mga kapatid, ito yung lugar kung saan nandun yung king. Jerusalem pa rin siya. Pero ito yung leadership. Okay mga kapatid? Ano yung Samaria?
Samaria? Ang Samaria ay Israel pa rin. Kaya lang, sila yung natawag na mga independent Israel. Okay? Lahi pa rin sila ng Israel. Ito na ngayon yung mga home churches. Yung ating mga kapatiran sa mga taga-Samaria. Yung mga iba't ibang mga home churches. Ay nang pagkatapos saan? Kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Sana yun? Sa mga Gentiles. So, una tayo magbigay ng ating testimony sa ating mga kapatiran sa church. Sa ating mismong loob ng tahanan. Then pangalawa yung kapitbahay, yung Samaria. Yung mga iba't ibang mga home churches. And then pagkatapos, bago tayo lumabas sa mga ibang religion. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo po ba? So, kailangan nila ng testimony. Kailangan nila ng witness galing sa atin. Pero makakapag-witness lamang tayo sa kanila when we receive the Holy Spirit. Tama ba? So, pag dumating sa atin yung Holy Spirit, ano meron ngayon? Merong power. Tama? So, ano yung condition para tayo magkaroon ng power at mahulugan ng Holy Spirit? Ating puntahan ng Acts chapter 2. Nahulog ito noong panahon ng Pentecost. Tama po ba? Anong ginagawa nila ng Pentecost? Ito ay yung kanilang answer doon sa prayer ni Jesus that they may be one. Mag-isa lang isa. Yung 120 na mga disciples, sila ay nagkasama-sama. Sabi sa verse 1, at nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Tama ba? Sa English sabi dyan, they were all with one accord. Anong ibig sabihin ng word na one accord? Anong ibig sabihin ng word, mga kapatid, na one accord? Okay? Ang ibig sabihin ng one accord, mga kapatid, ay one mind. Ano mga kapatid? Ano po? One mind. Ating basahin yung aklat ng Pilipos. Sabi dito, sa verse number 2, chapter 2, verse 2, basahin natin, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ano mga kapatid? Magkaroon tayo ng one mind. That's one accord. Sa Acts chapter 2, nung sila ay one accord na in one place, ano po nangyari? Verse 2 sabi dyan, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan at sa kanila may napakitang mga bilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Sa mga minamahal na kapatid, ano po yung requirement para ibuo sa atin ang banal na Espiritu? Ano po? Wala na akong kausap. Wala nang sumagot. Nakapikit-pikit iba? Hindi ko alam kung nag-iisip. Nakayuko naman yung iba. Hindi ko alam kung tulog. Ano kaya ang condition? Anong condition, mga kapatid? Alam niyo po, itong ating record, ilalagay natin to later. Okay po? I-flash natin to later. And I want them know na yung nakikinig sa akin ay gising. Amen po ba? Amen. Gising po sila, mga kapatid. Okay, nakayuko lang nag-iisip. Gising po sila. Okay? Amen? So, ano yung requirement para ibuo siya banal na Espiritu? In one mind, in one accord. So, kinakailangan nagkakaisa tayo. Tama, mga kapatid? Okay. So, ano ngayon ang ating pagkakaisahan? Na magkaroon tayo ng hours of prayer. Okay po? Ang digmaan natin na 24 hours battle ay nagsisimula sa pagtulog. Okay? Okay po ba? Okay, mga kapatid. Now, ating puntahan. So, anong oras ang simula ng digmaan? 1 hour before sleeping. Before sleeping time. Okay? 1 hour before sleeping time, diyan nagsisimula, mga kapatid, ang digmaan. Kaya sabi ng Panginoon, bago kayo matulog, spend 1 hour with me. So, para makapaggumpay tayo sa 24 hours battle,
bago tayo matulog, maglaan tayo ng 1 hour devotional life. Amen po ba mga kapatid? Anong oras ka natutulog? Kailangan uniform din tayo. Okay po? Sabi ni brother, 10. No. Ha? Ayon sa health facts mga kapatid, sa atin pong biology, sa atin pong sa psychology, ayon din po sa scientific mga reasons. Okay po? Ang tamang pagtulog dapat mga kapatid, okay? Okay po, ay paglubog ng araw. Kagaya ng nature. Okay? Alam niyo yung mga hayop, simula pa hanggang ngayon, yung mga hindi nocturnal ha, hindi yung mga paniki, hindi yung mga kuwaw, hindi yun ha, ibang hayop yun. Nung tayo kinreate ng Panginoon dun sa creation, para parehas pa tayo ng mga hayop. Meron ba siyang ginawa noong unang panahon na tukarol? Nag-create ba siya ng flashlight? 3 lights lang din-create niya. The greater light, araw, the lesser light, buwan, and the lights, yung mga bituin. So yung nature, mga kapatid, kailangan kasi one with nature tayo, kasi kalikasan tayo, di ba? So ang tama talaga, yung ideal talaga, ay paglubog ng araw, tutulog na tayo. Kasi meron lamang tayo 12 hours working hours sa Bible. Meron lamang 12 oras ang pagtatrabaho. Di ba sabi doon, work while the night is coming, when no man can work, di ba? Samantalang maaga, tapusin na yung trabaho. Tama kapatid? So naturally, ideally, paglubog ng araw, dapat tulog na tayo. Pero hindi natin yung kayang gawin ngayon. Kasi maybe estudyante, pauwi pa lang ng school, tama? Si nanay, si tatay, busy pa. So, pinakita ko lang yung by creation, okay? Yung ideally, dapat, paglubog ng araw, around 6 to 7, natutulog na tayo. Yung mga nasa country, tama ba? Ganun ba talaga? Di ba alas 7, tutulog na tayo? Worship ng alas 6, di ba? 1 hour worship, yun na yung 1 hour with Jesus, then alas 7, tutulog na. Alam yun ng mga nasa country, especially yung walang kuryente. Nung pandemic, alam namin yan, ganyan talaga, di ba? Healthy pa ang tao kapag ganyan matulog. Tama, healthy? Hindi mo na kailangan basahin yan kasi mas naging na lang. Sabi ni Job, tanongin niyo yung mga dagat, yung mga islas dagat, tanongin niyo yung mga ibon sa ipapawid, sasabihin nila sa iyo. Tama ba? Sabi sa Psalms chapter 19, God, the heavens declare the glory of God. Sinasabi ng kalikasan yung karakter ng Diyos. Tama ba? Tama po ba? Tama ba? Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Amen po ba? Amen. Hindi lang kayo marinig. Amen? Amen. Amen. Kasi gising po sila. Gising sila. Mahiyain lang. Okay. So, yun yung ideally. Pero sa atin sa ngayon, dapat alas 9 tulog na. O patulog na tayo. So, ibig sabihin, kung patulog tayo ng alas 9, anong oras yung simula ng 1 hour with God? Alas 8. Tutulog ka na kasi ng 9. Tama? So, dapat 8, at least tapos na ang worship. Okay? Doon sa amin, meron kaming hours of worship. Alas 6 ng gabi, worship na yan. Kawala-wala na alas 7, worship na yan. So, 7 to 8, tapos na yung 1 hour. Tama? And then pwede ka na matulog ng 8. Or kung may gawin ka pa, pwede ka na matulog ng 9. But ang simula ng digmaan mga kapatid, sa ating pakipagdigma sa spiritual war, ay sa pagtulog. Di ba sabi ni Ephesians? Sapagkat tayo nakipagbaka, hindi saan? Hindi sa laman, tama? Ang ating pakipagbaka, sabi dito, ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban saan? Sa mga espiritu ng kasamaan. Ito pa isang spiritual war. Okay, atin simulan natin pagbabasa mga kapatid. Samahan niyo ako sa katang Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Meron po bang war sa Matthew chapter 26? Meron bang war mga kapatid? Meron bang digmaan sa Matthew chapter 26? Ito yung kwento na kung saan si Jesus ay hinuli. Tama? Sa lugar ng Gethsemane. Tama ba?
mga kapatid? Anong ginagawa ni Jesus bago siya dumaan sa war, sa paghuli? Anong ginagawa niya? Nagpe-pray siya. Okay? Ito yung sabi niya mga kapatid. Verse 41. May pakikipagdigma si Jesus. Sa kanyang digmaan, sinama niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, one mind tayo. Di ba? Samahan ninyo ako. Anong ginawa ng kanyang mga alagad? Nanalo ba sa war? Hindi. Kapag may digmaan at tulog ka, patay buhay. Patay. Talo yung mga alagad. Si Christ patay buhay. Buhay. Ano sabi niya? Matthew chapter 23. Sabi ito, verse 41. Kayo nga ay mga puyat. Hindi sinasabi literal magpuyat, wedget, ha? Hindi magpuyat, physical, ha? Ang pinag-uusapan dito ay spiritual. Ibig sabihin dito, pagbabantay. Okay? Hindi paglalamay. Okay? Magkaiba yun, ha? Sabi dito, watch and pray. Tama? Hindi makipaglamay. Kayo'y makipagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Bakit mga kapatid? Ang unang pagpasok ng temptation sa gabi. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Yan bang gustong sirain ni Satan? Alam nyo ba, o sa mga mag-asawa, kapag kayo nag-away sa gabi, pag umaga, galit kayo? Tama ba? Kapag bang nag-away sa gabi yung mag-asawa, pag umaga galit? Galit pa rin. Dahil sabi ng Panginoon, huwag ninyong palubugan ang inyong galit. Tama? Ay nagalit ng lubog na ang araw. Ano mangyayari? Pag sikat, ano pa rin? Galit pa rin. O paano kung namatay ka nung gabi? Ano kaya itsura ng bangkay mo? Diba? Galit pa rin. Malitas kaya? Hindi kasi galit pa rin. Tama? Sabi ng mga kapatid, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. So kailan yung panahon na ang tao pumapasok sa war? Pagpatulog na. O, di ba? Akala nyo, relax na kayo, ha? Hindi mga kapatid, pagpatulog na. Diyan umatake ang kaaway. Tama po ba? Tama po ba? Ayan. Kaya mahirap matulog na galit kasi ang kaaway papasok. Sabi dito, ano ginawa ng mga alagad? Sa labay natulog o nagbantay? Ano sabi ng Panginoon? Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig. Dadapat mahina ang laman. Talo ba? Natalo ba mga alagad? Natalo po ba? Natalo po ba yung mga alagad? Talo. Bakit? Dumating yung mga sundalo ni Herodes. Takbuhan ba sila? May nakatayo ba? Walang nakatayo. Si Pedro tumayo ng espada, mali pa din. Dahil sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Tama ba? Humugot ba ng espada si Pedro? Gusto ba niyang pumatay? Buti na lang tayo ngayon ng tapyas. Tama? Ano gano'n ng Panginoon sa tayo ng tapyas? Binalik. Ibig sabihin, Pedro, hindi ka papatay. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo po ba? Si Pedro ba nakatayo? Matapang si Pedro, di ba? Pagdating ng manok, manok lang pala yung katapat. Bagsak si Pedro. Nakuha niyo mga kapatid? Yung 10 alagad, nakatayo din ba? Hindi. Sabi ng Panginoon, sa gabing ito, sasaktan ko ang pastor at ang mga tupa ang mangyari. Takbuhan silang lahat. May nakatayo pa. Bakit wala? Kasi yung 1 oras bago matulog, hindi ginawa. Nakuha niyo mga kapatid? Dito ang simula ng war. Ating basahin. Verse number, Matthew 26, verse number 40. Sabi dito, at lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanilang naratnang, ano po ginagawa? Nangatutulog. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng ilang oras? So ang pagpupuyat, Kuya Jed, hanggang 9 lang. Nakuha po ba? So kapag kayo lumampas na ng 9 at gising pa kayo, nakikipaglamay na kayo. Tama po ba? So ang tamang pagpupuyat, sabi ng Panginoon, 1 oras lang.
Kasi dapat 8, tulog na tayo. Tama po ba? 8 kasi dapat tulog na tayo. Kaya nga pag lumas ka ng 9, nagpuyat ka na. Tama po ba? So 9, tutulog ka na kasi puyat ka na noon. Nakuha niyo mga kapatid, kinukulit ba ng Panginoon yung ating lifestyle? So, kung lahat tayo na magkakapatid saan mang dako, bago matulog ng 9, naglalaan tayo ng 1 oras ng pagbabasa, nagkakaisa pa tayo ng pag-iisip. Imagine mga kapatid, nakatingin ng Panginoon, at ang lahat ng members ng Saving Grace Ministry, alas 8, lahat, nasa Pangahoy man, nasa Bulala man, nasa Manila man, nasa Dalit man, nasa Labo man, nasa Mindanao man, lahat sila nagbabasa 1 oras bago matulog. Nagkakaisa pa tayo. Yes, mga kapatid. That's the first hour of 24-hour battle. Nakaya niyo po ba? Nakaya niyo mga kapatid? Amen po ba? Okay. The second hour. Kaya, ang first hour ay around 8 to 9. 8 to 9. Ang ating gagawin, magpupuya tayo hanggang 9. Ibig sabihin, mag-spend tayo ng time with God. Pwede nyo gamitin yun, mag-awitan kayo, magbasa, mag-devotion, diba? Pwede kayo manood na mga study, basta anything na may kinalaman sa ating Panginoon, pwede nyo gawin 1 oras bago matulog. Amen po ba? Kapag nagawa kasi natin yon, hindi tayo papasok sa tukso. Nagawa niyo po ba? Kailan yung next na oras? Second hour. Number 2. Time number 2. Kailan mga kapatid? 9 na nga yun. 1 hour before sleeping, yun na yun. So kailan yung next hour mga kapatid? Bakit 12? Wala eksaktong oras, mga kapatid. The moment na ikaw ay managinip. The moment na ikaw ay managinip at nagising ka, mag-pray ka ulit. Okay? Bakit mga kapatid? Bakit? The moment na ikaw ay managinip at mag-pray ka, at ikaw ay magising, that's time, the hour of prayer ulit. Why? Bakit po? Ito kasi mga kapatid, ito yung first and last, okay? Ang first and last ay 8 to 9. Bakit mga kapatid? Because 8 to 9, ang battle kasi sa last, unahin mo na yung last ha, yung last hours, alas 8 ng gabi, bago alas 7 ng gabi, yun din yung first and last. Bakit mga kapatid? Doon sa first and last hour of battle kasi, meron tayong binubuong plano. Tama po ba? Kailan ba gumagawa ng plano pa sa maghapon? Pag-gising o pagtulog? Di ba pagtulog? Okay, bukas, nag-gising ako ng maaga. May pasok ako. May trabaho, di ba? Kailan gumagawa ng plano? So, bago tayo matulog, gumagawa tayo ng plano. Ang question ay, ang plano ko ba ay sang-ayon sa Diyos o hindi? Yun yung question. Di ba? May plano ka. Uy, Sabat bukas, hindi ako masimba. Magko-computer ako. O, di ba? Parang gano'n. Uy, bukas, Sabat, ang gagawin ko, tatakas ako sa bahay. May plano ka, tama? Pero tama, yung plano mo ba, ay plano ng Panginoon. So, ang gagawin ng Panginoon, kapag ang plano mo ay masama, gigising kayo na sa ating gabi, mananaginip ka. Pag ang plano mo ay mabuti, gigising kayo na sa ating gabi para aprobahan yung plano mo. Tama kapatid? Tama po ba? Basahin natin ha. Okay. Ito yung first and last. Unahin ko muna yung last ulit. Matthew chapter 26. Ano ba yung panalangin ng Panginoon sa kanyang last hour? Sa first hour and last hour ng 24 hours battle. Ano kanyang panalangin? 39. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpadrapa at nanalangin, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So ano yung kanyang battle? Ano yung battle ni Jesus 1 hour bago matulog? Yung kanyang plano. Tama kapatid? Tama ba?
Yun din bang ating battle sa pagtulog? Lord, gusto ko pumunta sa ganung lugar. Pero hindi yung ibig ko, kundi yung ibig mo. Meron tayong battle pagtulog. Yung ating plano, kalooban ba ng Diyos o kalooban ko? Kalooban ng Diyos o kalooban ng tao? At sino nanalo, mga kapatid? Talaga ba? Talaga ba lahat ng ginagawa at maghapon kalooban ng Diyos nangyayari? O kalooban natin? See? Bakit tayo natatalo? Kasi yung 1 hour natin kay Jesus, hindi natin ginagawa. Kaya tayo natatalo. Pag-gising sa umaga, yung kalooban natin yung ginagawa natin. Hindi yung kalooban ng Diyos. Nakuha niyo, mga kapatid? Nakuha niyo po ba? Kapag sobrang seryoso tayo, hindi everyday na naginip tayo, okay? Pero pag sobrang seryoso tayo sa pag-pray, pag sobrang alam ng Diyos na kailangan natin ng correction, gigising niya tayo sa ating gabi. Para sabihin niya, itong gawin mo, wag yung gusto mo. Itong gusto ko gawin mo. Okay? The second hour ng battle ay sa ating gabi. Samahan niyo ako, mga kapatid. Kailan ba dumarating yung panaginip? Kailan? Sa ating gabi, sabi ng Biblia. Habang tayo tutulog sa ating pagtulog. Especially, yung huling panaginip bago tayo magising. Alam niyo ba yan? Minsan ba sa buong magdaro, marami tayong panaginip? Tama ba? Minsan ba nalilimutan? Pero meron bang panaginip na hindi nalilimutan? Meron instruction ng Panginoon doon. Kaya dumating sa iyo yun. Job chapter 33. So, kailan yung unang pakiputos na Diyos? The first hour? Bago matulog. Ano yung battle sa first hour? My will versus God's will. Yun yung unang beses na nagkausap kayo. Kailan yung second hour na kausapin ka niya? Job 33. Basahin natin, mga kapatid. Sabi sa verse 13, okay, verse number 12. Verse number 12. Sabi ito, narito, ako'y sasagot sa iyo. Ano gagawin ng Panginoon? Bakit? Pero ba tayong tanong? Lord, will mo ba ito o hindi? Ano gagawin ng Panginoon? Ako'y sasagot sa iyo. Dito hindi kaganap. Ibig sabihin, yung will mo hindi perfect. Tama ba? Sapagkat ang Diyos ay dakila kaysa tao. So, kailan sumasagot ang Panginoon? Kadalasan, doon sa first hour, sinagot ka na ng Panginoon doon. Kung gusto mo sundin yung kanyang will, tama? Pero pag pinaglabo mo pa rin, sa ating gabi, gising ka niya. Tinan niyo na po kung merong ilaw yun, ha? Kapag green kasi nag-record tayo. Kapag nawala na yan, wala na akong sounds. Meron pa? Okay. Sabi niya, narito, ako'y sasagot sa iyo. Dito hindi kaganap, sapagkat ang Diyos ay dakila sa tao. Bakit ka nakikipaglaban sa Kanya? Tama ba? Yung bang last hour, makikipaglaban ba yun? Meron ba tayong decision na ginagawa? Plano? My will versus what? God's will. Bakit ka nakipaglaban sa Kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman ng Kanyang usap. Sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita. Siya ba yung nakausap na bago matulog? Okay, oo. Makalawa. Kailan daw? Kailan? Makalawa, bagaman hindi pinapakinggan ng tao. Kailan yung pangalawang beses siya kausapin tayo? Verse 15. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao sa mga pagkakatulog sa higaan. So, kailan yung second hour na mag-pray tayo? Kapag tayo nagising sa ating panaginip. Okay, mga kapatid? Yung ay magandang panaginip o masamang panaginip, paggising, pray. Bakit? Kasi sa panaginip na yon, sabi dyan, kung magkagayon, binubukas niya ang makapakinig sa tao. At itinatatak ang kanilang turo. Anong ginagawa ng Panginoon sa panaginip? Tuturo pala siya upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala. Ano palang ginagawa ng Panginoon sa panaginip, mga kapatid?
Sinasaway na tayo. Halimbawa, may plano ka, gusto mong pumunta sa dagat bukas. Kasi may picnic yung barkada ko. Sa hating gabi na naginip ka, may bangkang lumubog. Tutuloy ka ba hindi? Bakit? Sinaway ka ng Panginoon. Kasi maaaring merong sakuna. Ay, hindi ka pumunta. Wala namang sakuna. Oh, mali yung panalangin ko. Saway ng Panginoon sa iyo yun. Kasi yung sakuna, hindi naman lahat physical. Tama ba? Pwede ko yung magkasala doon at ikaw ay mawala sa pananampalataya. Nakuha niyo mga kapatid? So, ang second hour, so kung ating ginagawa yun, halimbawa, hating gabi nagising tayo ng 12. Na naginip ka man o hindi, ano gagawin mo? Pray. Lord, salamat po. Alam niyo kung bakit natatalo tayo? Kasi sinasaway tayo ng Panginoon sa panaginip, tuloy pa rin tayo sa ginagawa natin. Dahil doon, yung ating 24 hours battle, lagi tayong loser. Talo tayo lagi. Kasi ayaw natin magpakorek sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo, pangalawa yung dream sa vision, ibig sabihin, basahin natin yung testimony. Kasi yung testimony ay dreams and visions. Amen po ba? Amen. Okay. So, kailan yung third hour? O, pangatlong panahon na tayo mananalangin mga kapatid. Kailan? Kailan na? Paggising na. Pwedeng 6, pwedeng 5, pwedeng 4. Depende sa trabaho. Tama? So, kinakailangan, basta ang mahalaga mga kapatid, ang ating paggising maaga. May gumigising ng 12 ng tanghali. Panalo, talo. Talo na. Hindi ko sinasabi yung mga call center, tama? Kasi yung call center, iba naman yung manilang time management. Okay? But still, meron pa rin yung consequence. Mali pa rin yun by nature. Tama mga kapatid? So, doon tayo sa normal day lang. Ang tamang paggising, mga minamahal na kapatid, ay maaga. Hindi pa nalabas yung araw. Yun ang tamang paggising. Kagaya ng nature, yung mga manok, yung mga ibon, yung mga hayop, gumigising sila bago lumabas ang araw. Tama kapatid? Anong ginagawa nila paggising? Nag-aawitan na sila. Tama po ba? Anong ginagawa paggising? Nagpupuri sila. So ginagawa kong practical yung ating fellowship. Okay mga kapatid? Para masabi nila, ano tuloy sa fellowship? Hindi ko alam. Pero may alam nyo, tama? Merong instruction ng Panginoon. Ito yung commandment of God. Tama mo ba? Pero tayo sumusunod sa 10 utos. Pagkapos yun ay, meron pa tayong hours of prayer. Alam niyo ba napakahalaga ng mga kapatid? Kahit suot natin yung whole armor of God. Ano yung whole armor of God? Di ba kasama yung topic natin? Kagaya ka ng Diyos. So ngayon, helmet of salvation, breastplate of righteousness, the loins of truth, the shield of the sword of spirit, and the gospel of peace. Tama? Sapat na ba yun para manalo? Hindi. Samahan niyo ako sa aklat ng Ephesians. Ephesians chapter 6. Nung sinabi ng Panginoon yun sa kanila, sa mga alagad, nung sinabi ni Pablo yun, ito sabi niya, hindi pa natapos. Pwede ba? Pwede ba mga kapatid sundalo, naka-helmet, nakasuot ng armored na damit, nakasuot ng combat shoes, pero namatay? Pwede ba? Bakit namatay? Ambush. Pwede ba? Namatay, tulog. Pwede ba? Tinatag, tulog. Pinatay, tulog. Ina-ambush. Pwede ba? Bakit? Pwede ba naka-whole armor yung sundalo pero namatay? Yes. Bakit? Kasi hindi nagbabantay at hindi nag-pray. Nakanya mga kapatid, sabi sa Ephesians chapter 6, nung sinabi yung mga whole armor of God, sabi dito sa verse number 18, na manalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat ng buong katiyagaan at daing ng patungkol sa lahat ng mga banal. English, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching
with all perseverance. So anong dalawang bagay na kailangan? Pray and watch. Nakuha niyo mga kapatid. Pwede nakasuot ka ng whole armor of God, marami kang alam ng Bible, malakas ang pananampalataya mo, nakasuot ka ng gospel of peace, pero pag hindi ka nagbabantay, pwede ko pa rin matalo. Tama po ba? Tama ba? So, dahil merong panalangin, sabi diyan, magsipanalangin kayong walang patid. Tama ba? Bakit walang patid mga kapatid? Bakit tinawag na yung panalangin ay walang patid? Ibig sabihin, maghapon pray? Bakit walang patid? Kasi merong connection, tama? Pagtulog, hating gabi, paggising, tanghali. Meron bang patid wala? And consistent. Unang araw, Linggo, pangalawang araw, Lunes, pangatlong araw, Martes. Ganon at ganon at ganon ang ginagawa. Ang tawag doon, panalangin walang patid. Ano mga kapatid? Ang alam kasi ng mga kabataan, cellphone na walang patid. Tama ba? Cellphone sa umaga, cellphone sa tanghali, cellphone sa gabi. Tama ba? Oo. Kaya laging talo, taligmaan, laging bagsak sa tukso. Bakit? Kasi ang bilin, ang commandment, manalangin kayong walang patid. Ang ginawa, Facebook na walang patid. Ha? Oh, wala kang patid. Pahinga lang, ihi, balik na naman. Pahinga lang, upo, balik na naman. Walang patid. Ang sabi ng Panginoon, kanyang commandment ay manalangin kayong walang patid. Yun po ang commandment ng Diyos. Nakalagi ba sa 10 utos? Hindi. Hindi. Pero nakalagi ba doon ang prinsipyo? Oo. Pero sabi ng Panginoon, iibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Ibig sabihin, siya ang priority ng buhay mo. Amen po ba? Saan ba yung laging tayo kasama sa armas? Kasama ba ang armas? Oh. Ang pag-awit, armas din ba? Song is a weapon, sabi sa testimonies, that we may use against discouragement. Okay? Okay lang na yung pakilang tayo. Unang panalangin kailan? Bago matulog. Anong panalangin? Not my will, but your will be done. Yan ang prayer. Pangalawang pagtulog, pangalawang panalangin? Hating gabi, kapag ginising ka ng iyong panaginip. Kung hindi ka man naginip at naihi ka lang, mag-pray ka pa rin. Amen? Pangatlong panalangin, paggising. So, anong panalangin naman? Paggising. Ano naman ang panalangin? Ang laman ng panalangin paggising ay, yes, Lord, I will go. Hindi yung will mo ang sunod mo, kundi alin? Yung will ng Panginoon. Bakit? Kasi ang ating Panginoon, tuwing umaga, gumigising siya, ginigising tayo para subuin tayo. Amen po ba? Sino sa inyo gumising na walang gagawin? Bro, anong plano mo ngayon? Wala. Bakit walang plano? Kasi hindi mo kinausap ang Diyos pagtulog mo, tama? Saan lakad mo ngayon? Wala. Anong plano mo? Wala. Pag wala kang plano, ang kaaway may plano sa iyo. Tama ba? At kadalasan, yung kaaway ang nausunod kasi wala kang plano. Pero pag tulog mo pa lang, ang panalangin mo, Lord, your will. Panaginip mo, sabi ng Panginoon, okay, gawin mo ito. Pag gising mo, ano gawin mo? Gagawin mo yun. Tama ba? Basahin natin. Aklat ng Chronicles. Ang ating Panginoon, gumigising siya pag umaga. Every day, yung kanyang awa, binibigay sa atin. Sabi dyan, ikalawang Kronika, Kapitulo 36, 36, verse 15. Okay po? 36, verse 15. Sabi dito, at ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, ano sabi dyan? Nagsugo. Ano daw?
Anong ginawa ng Panginoon? Nagsugo. So pag wala kang plano paggising mo, sinugo ka, hindi. Hindi. Kasi wala kang plano. Nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo na bumangong maaga at nagsugo. So kinakailangan pala, paggising natin, alam natin kung anong ating gagawin. Pero yung ating gagawin, not my will, but God's will be done. Nakuha niyo mga kapatid? Alam lang niyo bukas? Wala pa? Hindi ka kasi natutulog. Kausapin mo ang Diyos bago ka matulog. Tama? Para meron ka ng plano. Tama kapatid? So yung walang plano kinabukasan, ay hindi kinausap ang Diyos sa kinagabihan. Tama ba? Tama po ba? Kasi wala kang plano. Pero kung kinausap mo siya, tuturuan ka ba niya? Tuturuan ka niya. Pag-gising mo, alam mo yung plano mo? Alam na. Tama? Tama kapatid? Ayan. So, ito naman yung principle sa pagsunod sa sugo. Merong dalawang klaseng tao na sumusunod sa sugo. Ang isa, sumusunod gamit ang pag-ibig. Ang pangalawa naman, sumusunod gamit ang pagmumurmur. Alin doon yung gusto ng Panginoon? Eh, parehas naman sumunod. Anak, magugas na ng plato. Ang isang sumunod, masaya. Nagugas ng plato. Ang isang sumunod, nagdabog, nagbubulong-bulong, pero nagugas ng plato. Tanong, sino sa kanilang dalawa yung sumunod? Eh, sumunod naman yung pangalawa. Pwede ba yun? Bakit hindi? Ang pananampalataya na walang gawa, patay. Tama? Ang pananampalataya o pagsunod na may gawa, pero ikaw ay nagbubulong-bulong, patay pa din. Ibig sabihin, wala pa ring point. Wala pa ring puntos. Naka mga kapatid? Naka po ba? Dahil yung pagsunod, sabi dito sa Chronicles, yung pagsunod, sabi dito sa verse 15, na bumagong maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanan dako. Sabi sa English, because he had compassion. Yung parang pagsunod ng anak ng Diyos, may kasamang ano? Pag-ibig. Ang compassion ay pag-ibig. May kasamang pag-ibig yung pagsunod. Kung susunod ka at labag sa iyong kalooban, yung pagsunod mo ay hindi kasama na may puntos sa Panginoon. Ako mga kapatid? Bakit? Ito sabi ng Biblia, kapag tayo ay nagbubulong-bulong, kapag tayo ay nakikipagtalo bago sumunod, sabi ng Biblia, ang iyong handog ay may dugis. May ano mga kapatid? May ano po? May dungis. Anong klaseng handog ang hinihingi ng Panginoon sa atin? Anong klaseng pagsunod ang hinihingi ng Panginoon sa atin? Sabi sa aklat ng Roma, basahin natin, Romans chapter 12. Romans chapter 12. Ito po ay isang instruction. Kayo po may bless. Alam niyo ba yung gagawin niyo mga kapatid? Alam ba? Okay. Verse number 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa kahabagan. Di ba yung compassion? Habag ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, hindi patay. Paano ko malalaman ang isang hain kung patay o buhay? Paano ko malalaman ang isang hain kung patay o buhay? Kapag ang hain ay buhay, hindi pinatay. Tama? Tama ba? Bakit pinapatay ang hain? Bakit pinapatay ang hain sa sanktuaryo? Pinapatay bayad sa kasalanan. Ibig sabihin kapag ang hain ay patay, may kasamang ano? May kasamang kasalanan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay
So kapag merong kasalanan, may pagdadabog, may pagtatalo, may pagbubulong-bulong, yung hain na ating ginagawa, yung ating pagsunod, patay. Tama po ba? Tama po ba? So anong klaseng hain ang hinihingi ng Panginoon? Haing buhay na siya ninyong katampatang pagsamba. Ibig sabihin, yung pagsamba walang kasalanan. Tama po ba? Tama ba? Banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaaya-aya ba sa Diyos yung paghahain ng mga patay na hayop? Ay paano ginagawa ng Israel dati? Yun ba'y kaaya-aya sa Diyos? Hindi. Hindi masaya ang Diyos sa hain at handog na pinapatay. Tama ba? Ano sabi ng aklat ng Hebreo? Sa hain at handog ay hindi ko ibig. Hindi pala siya masaya doon. Hindi masaya ang Diyos kapag tayo naghahain ng patay na hain. Yung sisimba ka, ng pinitan ka lang. Tutulong ka, bulong-bulong pa. Maghahandog ka, sa pilitan pa. Hindi masaya ang Diyos doon. Ang tawag sa hain na yon, patay. Tama kapatid? Tama po ba? Amen po ba? At hindi pwedeng matulog sa simbahan. Gisingin yung kagabi. Yeah? Iwag-wag na yung mga balikat dyan. Siguro po yan. Ha? Amen? Amen po ba? Gising nga. Pag napansin niyo yung kasama niyo tulog na o pumipikit na, kagaya na sa likod dyan, balik na yung leeg, pag-isig ko naman po. Wala akong ano, kahit matanda na yan, kapag nagpupuyat, sinisi ko yan. Ha? Amen po ba mga kapatid? Amen? Okay. Mahal ko po kayo. Kaya ako ay ginigising. Ginising ba ng Panginoon yung mga alagad? Bakit? Mahal. Kapag ka natulog, nahulog saan? Sa tukso. Kaya huwag niyo hayaan mahulog sa tukso. Pag asawa niyo yung tulog, gisingin niyo. Baka matukso yan, iwanan kayo. Tama? So, gisingin yung asawa. Tabihan nga ng asawa yung asawa para ginigising, baka mahulog na tukso. Amen po ba? Okay. Saan tayo? Okay, pagbubulong-bulong. Basahin natin, aklat ng Pilipos, mga kapatid. Kapag tayo ay nagbubulong-bulong sa ating mga ginagawa, ang sabi ng Panginoon, ang ating hain may dungis. May ano po? May? Pilipos chapter 2. Ito ang sabi ng Panginoon. Verse 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Ano daw po ginagawa yung bagay? Walang pagbubulong-bulong o pagtatalo. Halimbawa, may mag-asawa. Sabihin, kailangan na pumunta sa missionary work. Nagtalo pa sila. Bibili ba ito o hindi? Pagawin pa o hindi? Kapag pinapagtalo na ng mga bagay-bagay, may dungis na yan. Nanawaan po ba? Gusto ng Panginoon sa mag-asawa, pag-usapan na maayos, and then mag-agree, hindi magtatalo. May huminga ng abuloy doon. Bili ako ng 100. Hindi, 50 lang. 100, hindi 50 lang. Nagtalo na. Huwag na kayo magbigay. Bakit? May pagtatalo na eh. Kasi kapag pumasok ang pagtatalo, ang hain niyan, may dungis na yan. Tama po ba? Tama po ba? Pihiramin daw itong isang gamit ng kapatid. Huwag mong pihiram. Pihiram natin. Huwag pihiram. Huwag may pagkatalo na, huwag nilang magpihiram. Kasi may dungis na yan. Sabi ng Panginoon, gawin lahat ng bagay nang walang pagbubulong-bulong o pagtatalo. Sige, pag-gamit mo na. Ang tayong bulong-bulong. Wala na yun. Pag pinalik mo, wala din. Hindi na. Mula na yun. Magbigay na. Nagtalo na. Lahat ng bagay na may pagbubulong-bulong at pagtatalo, may dungis na yun. Huwag nang ituloy. Tama kapatid? Kasi ang gusto ng Panginoon, gawin lahat ng bagay na walang pagbubulong-bulong, walang pagtatalo. Bakit po? Ito sabi ng Panginoon. Pilipos chapter 2. Sabi dito, Pilipos chapter 2. Sabi ito,
gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na wala mga bulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Amen po ba mga kapatid? Kaya tayo natatalo ng tukso, kaya tayo laging bagsak sa mga pagsubok, kadigmaan 24 hours, kasi may kasamang pagtatalo. Amen po ba? So, kailangan i-preserve yung individuality. Kung halimbawa si husband, meron siyang handog. Yung wife, merong handog. Ihandog nila magkaiba, ayon sa kanilang puso. Pero kung conjugal property, o yung bahay gamitin daw para sa fellowship of sin, ayoko. Pwede ba? Ayoko. Huwag nang tuloy. Iba na lang lugar. Tama? Kasi may dungis na yun. Pero kung agree sila, okay, pwede. Pwede po ba nga? Pwede pa. Pwede, okay, pwede. Agree tayo. Amen, pwede. O mga kapatid, pwede daw po. I-bless ba? May sala ba? May dungis ba? May blessing ba? Merong blessing. Nakaya mga kapatid, dahil kapag tayo naghandog sa Panginoon ng buhay na handog, ang kapalit noon blessing. Sama ka sa fellowship, sama ako. Hindi pinilit, hindi nagmurmur, walang pagkatalo, may blessing. May blessing. Pero pag nag-aalinlangan, huwag ituloy. Amen po ba? Pwedeng kumbinsihin, pero huwag makipagtalo. Tama? Para walang murmur. Masaya ba kayo kasama nyo sa fellowship? Parang helicopter. Masaya ba kayo? Happy ba? Di ba hindi happy? Amen? So, mag-invite lang. Ipakita lang yung pag-ibig, pero huwag pilitin. Kasi ang Diyos hindi namimilit. Kesa naman yung sasakyan nyo, motor, at tulog parang helicopter, di ba? Kaya bubuyog, bulong ng bulong, kaangkas mo, bulong ng bulong, di ba? Kasi ang pagsamba ginagawa ng pusa. Amen mga kapatid? Sa lahat ng bagay, apply yun, okay? Punta tayo sa ganito. Ayaw ko, huwag pilitin. Punta ka na lang mag-isa, okay? Amen po ba? We need to respect our household. Ang tawag doon, love. Amen po ba? Sa kabilang side naman, kapag nakita naman ng husband or wife na maganda yung panukala, kailangan bang pigilin din? Suportahan naman. Amen po ba? Kahit hindi na humingi, brad o sister, ganda yung panukala nyo. Gamitin mo to. O, puntahan nyo to. Ano bang pwede kong itulong? Pag alis, hindi ako makasama. Pero ipag-pray kita. Pwede ba yung ganun mga kapatid? Suportahan? Meron ba digmaan? Panalo ba tayo? Panalo tayo. Amen po ba? So sa paggising pa lang sa umaga, dapat meron ka ng plano. Amen mga kapatid? At kinakailangan, kung husband lang yung nag-pray, at hindi nagpuyat yung wife sa prayer, paggising ng umaga, parehas yung plano, hindi? Hindi. So kinakailangan, sino magpupuyat? Parehas magpupuyat. Tama? Kung buong family believer, buong family magpipray. Tama kapatid? And then pagkagising ng umaga, pare-parehas yung plano. Pare-parehas. Dahil sabi ng Panginoon, a house divided cannot stand. Sa digmaan na ito, sabi ni Apostol Pablo sa atin, sa Ephesians chapter 6, sabi nito, magbihis nga kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lang ng Diablo. Sa English, put on the whole armor of God that He may be able to what? To stand. Tumayo, lumaban. Okay? Amen po ba? Okay. So ano yung unang oras? Bago matulog. Bago matulog. Isang oras kasama ang Diyos. Pangalawang oras? So kung lahat tayo managinip ngayong gabi at nagising, alas 12, nakita ng Panginoon, ba, lahat lumuhod. Amen po ba? Praise the Lord. Amen. Pangatlong oras? Magising sa umaga. Okay. Pang-apat na oras? Alas 9. May oras na ngayon ha? Bakit walang oras sa gabi? Kasi mga pwedeng gumising sa gabi ng 9, gising ng 12, 23, tama?
Hindi naman kadalasan ganun magagawa. Pero sa umaga, meron ba? So, ang sunod na oras paggising, 9. Sa amin sa bahay, ganun yung aming policy. Kapag 9, nasaan ka man dako, yung mga nasa bahay, lumuluhod lahat. Praise sila lahat. Pag kami wala sa bahay, saan man kami dako, nag-drive, nag-prepare na yung isip. Nasa store, luluhod, CR, punta mo na, luhod mo na. 9 yung sunod na prayer time. Okay mga kapatid? Kasi meron tayong 24 hours battle. Kapag kahit ay nakasuot na ng whole armor of God, pero wala tayong prayer. Alam niyo yung prayer? Ang prayer ay radyo. Ang prayer, mga kapatid? Radyo, wireless. Hindi kinakailangan ng 5G. Hindi kinakailangan ng load. Luluhod ka lang, tatawag ka nino. Lord, ha? Tatawag ka sa Diyos, Father. 9 na po ngayon, pala ako ulit sa inyo. Ano yung mensahe niyo sa akin? Kailangan na makipag-communicate sa Diyos. Report ka. Lord, thank you po sa 3 hours. Alas 6, nag-worship kami. 9 na po ngayon. Salamat po sa 3 hours. Walang nag-away, walang na-aksidente, walang nakakain po kami ng umagahan, nakauwi kami ng bahay. Salamat po. Masaya ba ang Diyos? Salamat sa mga angels na dala niyo sa amin. Pero merong specific prayer sa 9. At yun yung ating pag-pray. Lahat tayo, tuwing alas 9, meron tayong ipag-pray. Specific. Ano yun mga kapatid? Ano yun? Alas 9, mga bata? What if? Nasaan na siya? Pakihanap. Pakihanap. Ate, ano yung panalangin sa alas 9? Magbuhusan tayo ng banal na Espiritu. Bakit mga kapatid? Atin po na ng Gawa, Kapitulo 2. Anong oras nahulog sa kanila yung banal na Espiritu? Okay. Anong oras nahulog sa kanila yung banal na Espiritu, mga kapatid? Di ba Pentecost, Greg? Anong oras nahulog sa kanila yung banal na Espiritu? Alas 9 ng umaga. Ang alas 9 ng umaga, sila ay one accord and one mind. Nagpipray sila at nabuo sa kanila yung banal na Espiritu. So every day, alas 9, magpipray po tayo, Lord, buhusan mo kami ng banal na Espiritu. Amen po ba mga kapatid? Parang lumuwag yung ating mga upuan. Nasaan na kaya sila? Buti na lang yung ating matatanda sa likod. Nanatili pa rin. Nakapikit man yung iba, ngumunguya pa din. Amen? Praise the Lord. Okay. Acts chapter 2. Sabi dito, nung nabuhos yung banal na Espiritu, anong kanilang ginawa? Verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Nung nabuhos yung banal na Espiritu, ano binigay niya? Gift. Nag-speaking in tongues sila. Anong oras nangyari yun? Basahin natin. Sabi ng mga nakarinig, may mga baliw, mga lasing. Nagsalita ng ibang wika. Ano sabi ni Pedro? Ito sabi niya mga kapatid. Verse number 15. Sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy, oras na 3 lamang ng araw. Pangilang oras daw yun? 3 oras. Sa kanila kasi, yung 3 oras, alas 9. Bakit? Nagsisimula ang pagbilang ng oras, pagsikat ng araw. Tama? Alas 6, unang oras. Alas 7, Alas 7, unang oras. Alas 8, pangalawang oras. Pangatlong oras Alas 9. Alas 9 ng umaga, nabuhos sa kanila yung banal na Espiritu. Bakit nabuhos sa kanila yung banal na Espiritu ng alas 9? Kasi humihingi sila. Ano ginagawa nila? Humihingi sila ng banal na Espiritu. Kasi sila ay nasa one place, in one accord,
nagpe-pray sila. Bakit sila nagpe-pray ng Banal na Espiritu? Kasi nag-promise ang Panginoon, humingi kayo at ibibigay sa inyo. Meron kasi promise. Sabi sa aklat ng Joel, merong promise na kanya ibubuhos sa huling araw. Okay po? Hosea, Joel, Amos. Joel chapter 2. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Anong gawin mga kapatid? Okay. Joel chapter 2 verse 23. Tama? Saan nakahula itong promise na ito mga kapatid? Okay? Joel chapter 2. Okay? Dito sa Acts chapter 2, kinote ni Pedro yung book of Joel. Ating basahin mga kapatid. Verse 28, sabi dito, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang inyong mga matatanda ay managinip ng mga panaginip, at ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. At ang mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Mga kapatid, may testimony ako sa inyo. Hindi ko lang alam kung naiprento ko na sa inyo ito, hindi pa. Sa verse 30. Sabi ito, at ako'y magpapakita ng mga kabalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Alam niyo po ba, doon sa aming lugar, sa lugar ng Paracali, meron doon isang matandang Sabadista. Elder siya namin noon. Siya po si Elder Sabalyas. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Sino po nakakilala sa kanya? Ayan. Siya ay kilala na nagpapalayas ng mga demonyo. Si Elder Sabalyas. Isang araw, bata pa ako noon, meron kami pinuntahang camping. Hindi ko lang alam kung saan lugar yun kasi bata pa ako noon. Isang camping yun. Si Elder Sabalyas, bata pa lang ako noon, sinama niya ako. Ako lang mag-isa. Sabi niya sa akin, Toy, halika. Naglakad kami sa isang lugar, gabi po yun. At tinuro niya sa akin sa langit. Nakikita mo ba yun? Alam niyo ba kung ano pinagkita ng mga kapatid? Haliging usok. 7 haligi na usok. Nasa langit. May buwan ng panahon na yun. Tandang-tanda ko siya. At yun yung sabi ng Panginoon, sa muling araw, magpapakita siya ng mga haliging usok. At iuhulog niya sa mga bata ang banal na espiritu. Bata pa lang ako noon. Siguro mga kasinat ni Otep, ni Max, ganyan pa lang, wala pa akong alam talaga. Pero hindi ko malimutan ang mga araw na yun. Mga kapatid, ibubuhos ng Panginoon sa lahat, sa buong pamilya, matanda at bata, ang banal na espiritu kung ating hihingiin. Kailan yung oras ng paghingi ng banal na espiritu? Kailan mga kapatid? Alas 9. Paano kung malimutan natin yung oras ng panalangin ng alas 9? Bibigyan kaya tayo? Hindi. Dahil ang prinsipyo mga kapatid, humingi ka, ikaw ay kumatok ka, ikaw ay maghanap ka, ikaw ay makakasumpong. Anong tinutukoy doon? Pagkain, pera? Hindi. Ano mga kapatid? Espiritu. Samahan niyo ako sa aklat ng Lucas. Kasi mga kapatid, sabi niya, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Sino pinag-uusapan dito? Luke chapter 11. Sabi dito, mga kapatid, Luke
chapter 11 and verse number 9. At sinasabi ko sa inyo, magsihingit kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo makasumpong. Magsituktok kayo at kayo ay... Ano sabi niya sa verse 13? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga natutulog? Yun ang sabi? Sa mga nagsiselfone. Yun ang sabi. Kaya nabibigay? Sa mga nagsisihingi sa Kanya. So, anong oras yung paghingi ng Banal na Espiritu? Alas 9. Alam niyo ba yung langit? Parang meron siyang pinto na merong oras. Sa oras na ito, bubukas siya. Asara. Bubukas. Tama? Pag alas 9, bukas ang langit. Dahil oras yun ng panalangin. Pag hating gabi nagising ka, bukas yung langit. Bago matulog, bukas yung langit. Paggising mo, bukas yung langit. Kasi ang tawag dyan ay the hour of prayer. We have 24 hours battle. At gusto ng Panginoon, winner tayo. So, kinakailangan every hour of the day, tayo mga kapatid, ay may isang pag-iisip. Okay lang ba yun? Tuwing alas 9, luluhod tayo? Mga kapatid? Okay lang po ba yun? Si Kuya Greg, nakapikit man ako, hindi ko man nakikita, andun sa gitna ng talungan, nakaluhod. Okay lang ba yun? Sabi, inaabot siya ng 10, pagdidinig, di ba? Na andun sa gitna ng mga okra, nakaluhod, alas 9. So ako din luluhod, Lord. Kasi nakita ko si nanay, nandun sa tanim na nakaluhod. Nakatingin ako by faith ba? Okay? By faith, nakita ko sa ata naman sa store, lumuhod din, nag-pray din. Kung may customer man, nag-pray siya sa kanyang isip. Pag alis, nagluhod din siya. Kita ko, halimbawa, yung mga nagbabangka, nasa bangka, nakaluhod. Okay lang ba yun mga kapatid? Okay lang po ba yung ganun? Kasi kung lahat tayo in one accord, ibubuhos sa atin yung Banal na Espiritu. Pero wag naman yan, nagbabayad ka, luluhod ka, hindi mapagkat ka naman yan. Tama? Huwag naman, ipamassage ka tapos magpaluluhod ka, hindi naman. Patapos mo na muna. O kaya, sa isip mo lang, tama? Sa isip mo lang, nag-drive ka, isip mo lang, ipipray ka. Kasi inabot ka ng oras. Pero kung maaari, i-manage mo talaga yung time mo, tama? O, malapit ng mag-9. Muna, rest mo na ng konti. Baba ko muna yung aking pangdilig, di ba? Punta sa loob ng kubo, tawag Daniel, hindi ka. Huwag mo na ako sa bahay, kasi mag-pray kami ni Daniel, ni wife ko. Okay ba yun mga kapatid? Amen po ba? So gaano kaya katuwa ang Panginoon? Kita yan ba? Ganda ng mga anak mo nito, tuwing 9 lumuluhod. Okay, anong promise niya? Pag humingi kayo, anong gawin niya? Ay humingi tayo. Magdamot ba siya? Na-challenge siya atin di ba? Prove. I-challenge siya atin ng Panginoon. Lord, sabi mo, bibigay mo sa amin yung blessing. Lahat kami luluhod. Anong sabihin ng Diyos? Mapapahiya ba siya? Mapapahiya pa siya pag hindi niya binigay. Tama? Mapapahiya siya, gagawin niya, okay anak, napilitan ako. Hindi, I mean, gusto ko talaga, ibibigay ko sa inyo. Kasi gusto niya ibigay sa atin yung Spirit. Kasama ng Spirit yung gift, speaking of tongues, prophecy, di ba? Mag-preach tayo, music, health, healing, administration, lahat yun bibigay ng Panginoon. In the same Spirit, sa iba't ibang tao, ayon sa kanilang kaya. Amen po ba? Anong oras na? Wala na tayo. Okay, next hour mga kapatid. Next hour? Next hour? 12 o'clock ng tanghali. Luluhod tayo ulit. Anong laman ng ating prayer sa alas 12 ng tanghali mga kapatid? Ha? Tapos na yung humingi ng 9. Ano yung 12? Hihingi ng instruction, tama? Okay. Ano ba ginagawa ka daw sa pag-12? Okay. Anong unahin? Pagkain, pag-pray? At isa po yung sakat ng Acts chapter 10. Ito naman ay si Pedro. Okay mga kapatid? Ito ay si Pedro. Si Pedro, alas 12 ng tanghali, nagpe-pray kahit gutom.
kahit pagod, hindi inuna ni Pedro yung kanyang sikmura bago nag-pray. Nag-pray muna siya kahit gutom. At alam niyo mga kapatid, sinubok si Pedro. Di ba? Nag-pray siya, nakatulog siya, anong lumabas sa kanyang pagtulog? Panaginip muna. Anong sabi ng Panginoon? Kapag binuhos yung Espiritu, yung matatanda, anong mangyari? Manana. Bakit na naginip si Pedro ng 12? Kasi nag-pray siya ng 9, tama? Nag-pray siya ng 9, Lord, ibuhos mo sa aking Espiritu. Alas 12, na naginip siya. Yun ba yung pagbuhos ng Banal na Espiritu? Yung 12 mga kapatid ay pagtanggap ng Banal na Espiritu. Kung tayo ay manalangin ulit. Pero pag hindi na nag-pray, tatanggapin ba? Tatanggapin ba? Hindi. Bakit mga kapatid? Anong laman ng utak? Pagkain. Pag ang laman ng utak ay pagkain alas 12, hindi ka tanggap ng Espiritu. Tanggapin mo pagkain. Tama po ba? At ipasahin, Acts chapter 10, ito ay si Pedro. Anong ginagawa ni Pedro? Basahin natin mga kapatid. Sabi dito, verse number 9, nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin na may oras na ika-6. Anong oras na yung ika-3 oras? Yung ika-3 oras, anong oras? 9. Plus 3. 10? 12. Ano na ni Pedro? Umakyat ng bahay, nag-pray. Gutom hindi? Sabi sa verse number 10, at siya'y nagutom at nagnais kumain. So, si Pedro, inuna yung prayer, kahit gutom, tama? Sa kanyang pag-pray, nahimatay siya. Nawalan siya ng malay. Bakit? Nakakita siya ng vision. Sa kanyang vision, nahulog yung kumot. Nasa loob ng kumot, yung mga iba't ibang klase ng hayop. Sabi ng boses, Pedro, kumain ka. Ano sabi ni Pedro? Lord, gutom pa siya, hindi? Gutom siya, pero sabi niya, Lord, hindi ako kumakain yan. Pedro, kumain ka, tigas ng ulo mo. Hindi ako kumakain yan. Pedro, kumain ka, yung tigas ng ulo, dagdag ko lang yun ha, sabi kasi ng mga ibang pag-religion, matigas ng ulo ni Pedro, pinapakain ayaw kumain. Alam ba ni Pedro madumi pagkain? Yes, alam ni madumi pagkain. Kasi yun pala mga kapatid ay kumakataon sa mga tao. Tama po ba? Sabi ni Ibaw, pwede na kumain. Sabi ni Pedro, kumain daw. E kumain ba si Pedro? Hindi kumain si Pedro. Bakit hindi kumain si Pedro? Kasi pag-gising pa niya sa umaga, pagtulog pa lang niya, alam na niya agad, not my will, but God's will be done. Tama ba? Will ba ng Panginoon kumain tayo ng karne? Nakamaduman? Hindi niya will. Yung pagtulog pa lang niya, anong prayer na niya? Not my will, but thy will be done. Pag-gising sa ating gabi, not my will, but thy will be done. Pag-gising sa umaga, anong gawin niya? Yes, sir. Your will be done. Alas 9, Lord, ibuhos mo sa akin ng Espiritu. Alas 12, binuhos yung Espiritu, nakakita ng vision. Amen po ba? Kapag ang tao ay nakakita ng vision o nanaginip ng mga panaginip sang-ayon sa Panginoon, ibig sabihin, nakatanggap siya ng Espiritu. Amen po ba mga kapatid? Nakuha niyo po ba? So, kailangan pag-12 manalangin tayo? Gano'n kaya kasi ang Panginoon kapag tayong lahat pag-12, lumuluhod para manalangin? Kasi kung every hour, nagpipray tayo sa oras na panalangin, ang diablo ba'y makakasingit? Nakakasingit ba siya? Sabi niya kasi, magpuyat kayo, magbantay kayo at manalangin. Manalangin ng walang patid upang huwag mahulog saan? Sa tukso. So, hindi makakasingit ang kaaway. Bakit? Yung panalangin mo walang patid. Imagine mga kapatid, traffic. Yung sasakyan, walang tigil, walang patid. Makakasingit ba? Di ba hindi?
Ganun po yun. Kung yung ating panalangin, every 3 hours, mag-pray tayo, makasingit ba ang kaaway? Hindi siya makasingit. Tama mga kapatid? Yun nga lang, babae na madaldal, hindi ka makasingit, di ba? Di ba? Gusto mo magsingit, di makasingit. Ganun din. Kapag tayo madaldal sa Panginoon, lagi tayo nag-pray sa Panginoon, ang diablo, ayoko na dito. Hindi ako makasingit. Pero pag tayo tumigil ng pag-pray, sabihin niya, okay yan. Kita ko, hindi nag-pray siya, no? Natulog si Brother Ash. Nakakasingit na ako kasi mata niya nawala sa harapan. Singit ko na yung cellphone. O, di ba? Singit na siya. Kapag tayo naka-addict na ng konti, singit na siya. Tama? Tama? Kapag tayo nawala sa ating pong patid na yun, na pag napatid yung ating panalangin, singit na ba siya? Singit na siya? Ano mangyayari po si Mitch? Ano tayo? Hulog na tayo. Hindi lang hulog, tulog na. Tama? Amen po ba? Okay. Next hour, ano na? Okay, unang hour, simula ng digmaan, kailan? Bago matulog. 1 hour with God para hindi ka matalo. Tama? Pangalawang oras? Pangatlong oras? Lasos, araw na yon. Maaga pa doon. Oh, maaga pa doon. May araw rin, tama? Pang-apat na oras? 9. Pang-limang oras? Pang-anim na oras? 3 p.m. Buti pa yung ABS-CBN. Panalangin sa 3 oras ng hapon. Tama? Di ba na-place na gano'n? Buti pa yung ABS-CBN. Alam nyo, alas 3. Tayo kaya mga kapatid. Ano ba makasama sa ano ba ito? Nanood ako ng pelikula tapos sinisingit pa yung panalangin sa alas 3. Buti pa siya naalala yung panalangin sa alas 3. Ay tayo kaya kumusta? Nag-pray ka ng alas 3. Alam nyo ba, ang alas 3 ng panalangin sa hapon, mga kapatid, ay oras ng panalangin para tayo gumalo. Ang oras na yan ay ginagamit para ipanalangin yung ating karamdaman at yun yung mga sakit. Kaya kung meron kang gusto ipanalangin na may sakit, manalangin ka sa alas 3 ng hapon. Amen po ba? Samahan niyo ako sa Acts chapter 3. Lahat po ito Acts, mga kapatid. Acts chapter 3. Si Pedro, si Juan, sa Santiago, pupunta ng templo. Anong oras? Oras ng ika-9 ng araw. Anong oras yun? Anong tawag doon? Acts chapter 3 verse 1, sabi dito, si Pedro at si Juan, wala pala sa Santiago, nasingit ko lang. Si Pedro at si Juan nga, ay nagsipanhik sa templo ng oras ng panalangin na ika-9. So ano ba ika-9? Alas 3 sa hapon na yun? Oras ng? Sa kanilang paglakad, papunta ng templo, meron silang nakita na lumpo, nakaupo doon sa gate, nanlilimos. Anong sabi ni Pedro? Pilak at ginto, wala ako, sabi niya. Anong sabi sa kanta? Silver and gold I have none, diba? But what? Ano yung meron ako, sabi niya, I will give unto thee. Ano po yun, mga kapatid? In the name of Jesus, sabi niya, stand and walk. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. Tumayo ka at lumakad ka. Gumaling ba yung lumpo? Gumaling ba, mga kapatid? Ano sabi dyan? Sabi sa verse number Verse number 9. Okay, verse number 7. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig. At pagdakay lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong at paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo at lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. So, anong panalangin ang ating pag-pray sa oras ng ika-9? The prayer for healing. Okay, ating i-summarize, mga kapatid. Ating i-summarize. Pagtulog, anong prayer? Not my will. Tama? The prayer of decision. Tama, kapatid?
the prayer of decision, the prayer of planning. Number, sa ating gabi, the prayer for instruction. Tama? Pangatlo, pagising, the prayer of obedience. Pagsunod na. Tama? Alas 9, the prayer of asking for the Holy Spirit. Alas 12, the prayer of receiving the Holy Spirit. Instruction ulit. Alas 3, the prayer for healing. Amen mga kapatid? O, yung mga tulog na nakayuko dyan ha, pag-isiko. O, sikuhin. Umaya, pamarok-manok dyan, baka magtilaok. Amen? Okay. Last na ito. Last na ba tayo? Ang last may pa rin. Okay? Yun yung first and last. Okay mga kapatid? Ito yung second to the last. Anong oras yung second to the last? 6 p.m. Anong panalangin pag 6 p.m.? Ito mga kapatid yung crucial. Ito yung crucial. Pwedeng naingatan natin yung lahat. Pero pag alas 6, hindi mo naingatan. Pero tingnan last hour. Sablay kapatid. Ano yung prayer ng alas 6? Ano yung prayer ng alas 6 mga kapatid? Ito yung mga kapatid. Okay po. Ang prayer ng alas 6 ay the prayer of self-examination. Ano kapatid? Self-examination. Bakit mga minamahal? Ito yung applicable kahit sa buhay natin. Alam nyo ba, yung alas 6 ng buhay natin? Kailan yun? Yung malapit na tayo mamatay. Tama ba? Di ba sabi na matanda na yan? 80 na yan, 90 na yan. Ano oras na yung kanyang buhay? Takip siling na yan, di ba? Bago dumating yung masamang araw. Okay. Yan yung hours of self-examination. Ano po yung ating exam mga kapatid? Yung ating mga mata. Okay, samahan ako sa Matthew chapter 20. Ito yung mga kapatid. The prayer of self-examination. Dito sa Matthew 20, ito po yung parable of the 11th hour worker. Tama? Anong oras una lumabas yung may-ari ng ubasan? At naghahanap ng manggagapas. Anong oras? Umaga, pag-gising. Tama? Pangalawang oras? Alas 9. Pangatlong oras dumating, lumabas? Alas 12. Pangapat na oras lumabas? Alam niyo ba ano yung hours of prayer yun? Lahat? Ano yung huling oras lumabas? Alas 5. Pero hindi doon nagkaroon ng meeting. Kailan nagkaroon ng meeting? Alas 6 nung lumubog na yung araw. Ito yung sabi ng mga kapatid. Matthew chapter 20. Sabi dito, okay, verse number 8. At nang dumating na ang hapon, anong oras ang hapon na yun? Sabi sa English mga kapatid, ay natawag ito mga kapatid na evening. Okay po? Evening. Pag evening, ano na? Nagpapalit na yung liwanag sa kayong didilim. At nang dumating ng hapon, sabi dyan, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa. Para mo ito ng gathering mga kapatid? Gathering? Worship ulit? Worship? Tama? Bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan, nang malapit na isang oras, ay tumanggap bawat tao ng isang denaryo. So, ilan yung binigay doon sa unang nagtrabaho? Doon sa pangalawang nagtrabaho? Sa pangatlong trabaho? Hanggang sa uli? Bakit isa lang ang binigay sa lahat? Kasi yun ang kanilang kasunduan. Tama kapatid? Tama po ba? Nung tayo naglingkod sa Panginoon, ang kasunduan natin, anong tagapitan natin? Buhay na walang hanggan. Hanggang sa pinakahuli, tama mga kapatid? Ganon. Pero alam niyo ba, may dumating sa point of life natin, sa tagal natin sa work, at may dumating na ibang worker, na mas bata sa atin, magalit tayo. Pioneer ako eh, ba't pantay kami? Bakit nga ba? Meron bang pioneering sa gawain ng Panginoon? Wala eh. Sabi ng Panginoon, may mga nauna na, mahuli. May nahuli na,
mauna. At lahat sila tumanggap lamang ng isang denaryo. Sabi nga, nauna kami, nahuli kayo. Nung tayo sumunod sa Panginoon, meron ba tayong kasunduan na kapag nauna ka, malaki sa'yo? Hindi. At kapag nahuli ako, maliit sa akin, meron ba tayong kasunduan? Di ba wala naman? Nung tayo galing sa kasalanan ng ating panalangin ng ay Lord, bigyan mo ako ng chance na makapaglingkod sa iyo. Tama ba? Bakit pagkatapos naglingkod sabihin na nauna ako yung pioneer eh. Meron bang gano'n? Walang gano'n. Kaya sabi ng Panginoon, ang alas 6 ay self-examination. Bakit? I-examine mo yung sarili mo. Nagkaroon ba sila? Sabi dito, at nang lumapit ang mga nauna, ang isip nila, tatanggap sila ng higit. At sila'y tumanggap din, bawat tao, ng isang denaryo. At nang kanilang tanggapin, ay nagbulong-bulong. Anong ginawa nila? Laban sa puno ng sambayan na nagsasabi, isa lamang oras ang binubulitong buli, sila'y pinantay mo sa amin. Aming binataang hirap ng maghapon sa init na nakasunog. Tatapos niya sumagot at sinabi sa kanila, kaibigan, hindi kita iniring. Hindi baga nakipagkasundo ka sa akin ng isang denaryo? Tama ba? Yes. Nung tayo naglingkod sa Panginoon, nag-promise ba ang Panginoon na kapag matagal ka nang nilingkod ang sweldo mo lalaki? Pagkakaroon ng laking bahay? Ganun ba ang promise ng Panginoon? Di ba hindi naman? Ang tawag ng Panginoon doon ay added lang. Tama? Hanapin mo na muna ang katwiran ng Diyos at ang kanyang kaharian at mga bagay na yan, added lang. Saan nakapokus yung tao na yon? Doon sa add, tama? Sabi ng Panginoon, hindi ba nakipagkasundo ka sa akin? Nung maglingkod ka, sabi mo lang, pagalingin ka lang sa karamdaman mo, okay na. Gumaling ka naman, pero ba't naghahanap ka ng sweldo? Di ba? Di ba yung mga taong gano'n? Lord, pagalingin mo na ako, maglilingkod ako sa iyo. Ay, pinagaling ng Panginoon. Naging missionary. Nung missionary na, gusto ng sweldo. Yan ba ang kasunduan mo sa Panginoon? Di ba hindi naman? Di ba? Kasi mga kapatid, dapat alam natin yung ating kasunduan sa Diyos. Kasi pagka tumagal yung panahon, meron dumating na mga missionary, ba't sila? Ano bang kasunduan nila sa Diyos? Iba yung kasunduan mo sa Diyos. Tama kapatid? Tama po ba? Nakatingin kasi sa iba. Lord, humaba lang yung buhay ko, okay na. Basta maglingkod ako sa iyo. Ay, ang haba na ng buhay. Lord, ba't yan? Tagal-tagal ko naglingkod sa iyo. 90 years old na ako, wala pa rin ako sa sariling bahay. Ano bang hinihingi mo sa Diyos? Buhay, hindi bahay. Tama kapatid? Yung merong bahay, 60 pa lang patay na. Ikaw wala kang bahay, 19 na edad mo. Okay ba? Okay ba yung ganun? Kasi mga kapatid, kasi kailangan, meron tayong self-examination. Yung oras ng ilan sa iyo, sabi ng Panginoon ganito, kunin mo ang ganang iyo, humayo ka sa iyong lakad, ibig kong bigyan itong huli, gaya naman sa iyo. Hindi ba matuwid na aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. So anong kinakailangan bantayan pag alas 6? Ang ating mata. Masama kasi yung mata mo. Ano yung mata ng mga nauna? Ano yung mata ng mga nauna? Sabi ng Biblia, masama ang kanilang mata. Bakit? Nag-iisip sila, nauna sila. Tama kapatid? Tama po ba? Amen po ba? So yun yung sakit ng mga nauna. Kaya kadalasan sa mga matanda, inaalo ng Panginoon, lumabo yung mata. Bakit? Kapag malabo na yung mata, magkakasala pa ba hindi na? O, di ba? Laban tayo ng Diyos? Kaya yung matatanda na malabo ang mata para hindi na nakikita. May nag-aaway dyan. Tama? Naghihibi para hindi marinig yung ingay ng sanlibutan, di ba? Sabi nga ng isang mga awit, di ba? Pipi, bulag, bingi. Anong sabi doon? Mapalad ka. Tama? Okay. Anong tawag doon? Unang katayin. Anong tawag doon? Yan ay ano? Banal. Tama? Ligtas ka sa kasalanan. Kayo magtanda, nabibingi, nabubulag. Ano pa nangyari doon? Napipipi, hindi na makapagsalita. Para ano? Para hindi na magkasala. Amen mga kapatid. Isipin niyo mga kapatid kung yung matanda hanggang ngayon hindi pa rin bingi. Hindi pa rin pipi. Martis pa din. Nagkakasala ba? Mahilig pa rin sa mga kwento-kwento. Nagkakasala ba? Mahilig pa rin manilip. Sige ng kapatid na ko. Oh, yung kapatid nagkasala. Yung kapatid nagkasala. Mahilig pa rin butingin sa mga kasalanan. Maligtas pa. So
So, di ba okay din minsan-minsan yung nadalibig niyo, di ba? Okay din ba yun? Hindi na marinig yung ingay ng sanlibutan? Di ba? Amen po ba mga kapatid? Katingin lang po kayo. Amen po ba? Okay. So, ano yung kinakailangang bantayan pag alas 6? Self-examination. Baka sabihin natin na, ano ba naman yan? Bumaghapon ako nagpatrabaho sa bahay. Ano ginawa nyo? Kumusta yung trabaho mo? O, tanggap pa kaya o hindi na? Panimurmur ka na? Hindi na. Tama kapatid? Yung bang trabaho nila, handog pa rin na may dungis o may dungis na? Nagbulong-bulong na tama? May dungis na. So, ang kinakailangan mo yung paghating kapag labog ng araw, tahimik ka na lang. Yung mata mo, okay na siya. Huwag ka na magmurmur at yung mata mo maging mabuti. Kung may nagawa kang mabuti, tahimik ka na lang. Tama kapatid? Amen po ba? Kadalasan mo sa bahay, ganyan yung problema. Nagbibilang na ng trabaho. Tama ba? Uy, ka naman gusto ng plato, mag-aakong ka nilang higa. Diba? Nagkakasakit sa salita. Because of what? Hindi natin nagbantayan yung ating mata, yung ating bibig. Sabi ng Panginoon, ang last hours, alas 6, ay hours of self-examination. Ano sabi niya? Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Kapag tayo mga kapatid ay nagbilang ng ating trabaho, masama yung mata natin. Tama po ba? Kasi nagbibilang tayo sa ating ginawa. Nanawan po mga kapatid? Alam niyo merong alagad na mahilig magbilang. Sino po yun? Sinong alagad sa Biblia ang mahilig magbilang? Unang-una si Mateo. Bakit? Publican siya, tax collector siya, di ba? Mahilig siya magbilang. Pangalawa si Judas. Siya may hawak ng supot. Nagbibilang talaga siya. Pero maliban doon, may isa pa. Si Pedro. Napakahilig ni Pedro magbilang. Hindi naman siya mathematician. Pero nung araw na siya mga kapatid ay kinausap ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, inibig ko ba ako? Sabi, inibig kita. Sabi sa kanya, ito yung paraan ng iyong kamatayan. Anong ginawa ni Pedro? Tinignan si Juan. Sabi niya, Lord, yung tao na yun, paano siya mamatay? Anong sabi ng Panginoon? Huwag mo nang pakialaman yung tao na yun. Focus ka lang sa iyong sarili. Tama? Mahilig siya kasi magtingin sa iba. Binibilang niya, kung ako mamatay sa krus, paano yung tao na yun? Anong pamatayan niya? Mahilig siya tumingin sa iba. Hindi ganun mga kapatid. Ingatan natin sa paglubog ng araw yung ating mata. Okay? Yung ating mata, ingatan natin. Kasi maaaring sa ating mata, hindi po tayo maligtas. Sabi ng Panginoon, kung ang iyong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, dukutin mo, maigi pang pumunta ka saan? Sa langit na bulag, kaysa mapunta ka magbulig sa impyerno na kompleto ang iyong katawan. Okay, labat na. Labat na. Close na tayo. Labat na. Umilaw po ulit, pero ano na to? 50-50 na ito. Okay mga kapatid. So, next na hours doon, ng alas 6 ay, ano na mga kapatid? Pagtulog na. Balik ulit sa unang oras. Okay? Balik ulit sa unang oras. So, tingnan natin kung nakuha natin. Mga kapatid, tayo po ay inutusan ng Panginoon na magkaroon ng oras sa panalangin. Yun ba ay kasama sa commandment of God? Kasama ba yun? So, at nagalit, kasama yun. At nagalit ang dragon sa babae, tama? At umalis upang bumaka. Sa tigmaan ba tayo? Sa tigmaan ang requirement niya. Put on the whole armor of God. Sapat na ba yun? Hindi. Ano daw? Magbantay at manalangin. Hindi manalangin, walang patid. Ibig sabihin, meron siyang oras at utos ng panahon ng panalangin. Tama kapatid? Kailan yung anong oras? 1 oras bago matulog. Hindi lang sa Kasi ang digmaan, 24 hours battle, ang digmaan ay simula saan? Tutulog. Okay? So pag tayo matulog, 1 oras, pray tayo sa Panginoon.
Pangalawang oras? Pangalawang oras? Pangalawang oras? Pagginising sa ating gabi. Pangatlong oras? Pagising sa umaga. Ano pa? Okay. Ulitin ko. Unang oras? Bago matulog. Anong laman ng panalangin? Not my will. But thy will be Okay. done. Plano kasi yun. Ano? Plano. Pangalawang oras? Ating Ano panalangin? Instruction ng Panginoon. Lord, give me the instruction. Pangatlong oras? umaga. Ano panalangin? Help me obey. Di ba nagsugo siya? Di ba? So Lord, send me. Send me. Tama? Here I am. Send me. Suguin mo ako, pero dapat walang bulong-bulong. Tama? Pang-apat na oras. Last night. Alas 9. Ano panalangin? Holy Spirit. Asking for the Holy Spirit. Pangalawang oras? Ano panalangin? Instruction ulit. Instruction and receive the Holy Spirit. Pang-anim na oras? Ano panalangin? Praying for Praying for healing. Okay? Somehow, kasama din yung praying for giving. Bibigay tayo. Tulong. Pang-sunod na oras, pang-pitong oras, 7, last hour? 6. Anong prayer? Self-examination. Huwag mo i-examine yung iba. Nahuli sila eh. I-examine mo yung, sabi ng Panginoon kay Pedro, mind your own business. Huwag mo isipin yung iba. Huwag mo tingnan yung iba. Tingnan mo yung sarili mo. And then, yung pang-8, ano ulit mga kapatid? Back to first hour. Tama? Not my will, bago matulog, but God's will be done. I hope mga kapatid, yung atin po na pag-aral ngayon na naging practical. Amen po ba? Gusto nyo bang ating itong gawin araw-araw? As a church? Yung simula ngayon, 12 ba? 12 na? Amen. So, ang laman ng prayer ay receiving of the Holy Spirit. Instruction. Tama? So, sinimos ng prayer, yun ang laman ng prayer. And then last stress, tama kapatid? And then last is. Hanggang pag-uwi natin, masaya bang Panginoon kung every hour na yung pray tayo? Okay. Sino po sa inyo mga kapatid yung gustong tanggapin ng challenge na ito? Amen. The 24 hours prayers challenge. Sa ating mga kapatid online, after na ma-live natin ito, kayo po kayo willing na mag-join sa ating pong prayer challenge. So, I hope mga kapatid na bawat isa sa atin ang ating pong mga sinumpaan, tinaas ng kamay, ay ating pong gawin. Kung hindi mo kayo ng pagtaas ng kamay, okay lang. Gawin niyo pa rin mga kapatid. Kasi dito, ito yung ating sekreto para tayo makapaligumpay with fasting and praying. At tayo, ang kaaway, ang diablo, ay tatakas sa atin. And then every day, sa buong isang linggo, tayo ko'y magiging mananagumpay. Dahil sabi ng Panginoon, ang tatanggap ng crown, ang uupo dun sa throne of God, ay sino mga kapatid? Last verse, sa Laodicea, Revelation chapter 3, sabi ng ating Panginoon mga minamahal, 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. So, tatanggap tayo ng crown at uupo tayo sa throne of Jesus kung tayo po ay magtagumpay. Happy Sabbath mga kapatid, at purihin po ang Panginoon sa mga oras na ito. Pagpalain po ang bawat isa. Manalangin po tayo. Let's pray. Amang banal na din po kayo sa karan ng mga langit. Pinapasalamatan po namin kayo sa inyong kabutihan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihang loob sa inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pangunawa sa aming po mga kahinaan. Ito ang aming dalangin at pinapasalamatan po sa inyo. Sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Tapos na?